Magandang araw at mapagpalang oras sa ating lahat. Isa itong mainit na pagbati mula sa Doers TV. Sa araw na ito, muli tayong pagpapalain ng Ama sa pamamagitan ng pakikinig at pagninilay sa kanyang banal na salita bilang mahalagang bahagi ng ating banal na misa upang mas mapapaganda at mapapalalim pa ang ating karanasan. Ang pagbasang ito ay sinasabayan natin ng magagandang aerial footage o mga kuha mula sa himpapawid at alapaap ng Dasmariñas, Cavite. Mga minamahal, mga ka-Doers TV at buong YouTube community, kayo po ay aking taos-pusong inanyayahan na manood at makisabay sa ating Biblia reading ngayong araw. Ilaan natin ang ilang sandali ng katahimikan, buksan ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang karunungan, gabay at pagmamahal ng Diyos. Habang pinapakinggan natin ang kanyang salita, masisiyahan din kayo sa ganda ng ating kapaligiran at mga nakakapanatag na tanawin na kuha mismo mula sa alapaap ng ating minamahal na Dasmariñas. Manatili lamang dito, makinig at manood ng buong puso. Samahan ninyo kami ngayon din. Narito ang opisyal na banal na pagbasa para sa araw na ito, Biyernes ika-24 Abril 2026 mula sa Banal na Misa sa Wikang Pilipino. Mga banal na pagbasa ngayong araw. Unang pagbasa, mga gawa ng mga apostol 5:34 hanggang 42. Nang mga sandaling iyon, tumindig sa Sanhedrin ng isang Parisiyo na nangangalang Gamaliel, isang guro ng kautusan ng iginagalang ng buong bayan. Ipinag-utos niyang ilabas muna saglit ang mga apostol at sinabi niya sa kapulungan, "Mga kapatid, mag-ingat kayo sa gagawin ninyo sa mga taong ito." Noong una, lumabas si Teodas na nagsasabing siya ay dakila at sumapit sa kanya ang mga 400 tao, ngunit siya ay pinatay at ang lahat na sumunod sa kanya ay nagwatak-watak at nawalan ng kabuluhan. Pagkatapos niya noong panahon ng census, lumabas si Judas o si Judas na taga Galilea at nakahikayat siya ng maraming tao, ngunit siya rin ay namatay at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkakanya-kanya at nagkalat. Kaya nga ngayon, sinabi ko sa inyo, huwag na kayong makialam sa kanila, hayaan nyo na lamang sila, sapagkat kung ang gawang ito ay galing lamang sa tao, ito'y mawawala rin. Ngunit kung galing ito sa Diyos, hindi nyo ito mapipigilan. Baka sakaling makita pa kayong lumalaban sa Diyos. Sinunod nila ang payo ni Gamaliel. Ipinalapit nila ang mga apostol, pinalo at ipinagbawal na magsalita sa pangalan ni Jesus bago pinalaya. Lumabas sila sa Sanhedrin na puno ng kagalakan sapagkat itunuring silang karapat-dapat na mapahiya alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, hindi sila nagsawa sa pagtuturo at pangaral ng mabuting balita tungkol kay Hesus Kristo. Salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Salmong tugunan mula sa awit 27. Tugon, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang tanggulan ng aking buhay, kat ako'y hindi natatakot. Tugon, isang bagay lamang ang hinihiling ko sa Panginoon, na manirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang masdan ang kadikilaan niya at humanga sa kanyang templo. Tugon, dinggin mo, Panginoon, ang aking tinig kapag ako'y tumatawag. Kaawaan mo ako at sagutin ako. Sinabi mo sa akin, hanapin mo ang aking mukha at ang aking puso'y tumutugon. Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hahanapin. Tugon. Tungkol naman sa Ebanghelyo,
mula sa aklat ng Juan 6:1 hanggang 15. Papuri sa iyo, Panginoon, Hari na walang hanggang kaluwagan. Nang panahong iyon, tumawid si Jesus sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea. Maraming tao ang sumunod sa kanya sapagkat nakita nila ang himalang ginawa niya sa mga may sakit. Umabot si Jesus sa bundok at doon naupo kasama ang kanyang mga alagad at malapit na ang pista ng Paskwa. Itiningin ni Jesus ang kanyang mga mata at nakita niyang maraming tao ang lumalapit. Kaya tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang lahat ng ito? Sinabi niya ito upang subukan si Felipe, sapagkat alam na niya ang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit ang halaga ng 200 dinaryong tinapay ay hindi sapat upang magkaroon ng kahit kaunti ang bawat isa. Sinabi naman ni Andres, kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki dito na may 5 tinapay na barley at 2 isda. Ngunit ano nga ba ang halaga niyan para sa napakaraming tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo sila, maraming damo sa lugar na iyon. Kaya't naupo ang mga tao. Mga 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat sa Diyos at ipinamahagi sa mga nakaupo. Gayon din sa mga isda at binigyan sila hanggang sa mabusog silang lahat. Nang matapos, sinabi ni Jesus, tipunin ninyo ang mga sobra upang walang masayang. Napuno pa ang 12 basket ng matirang pagkain. Nang makita ng mga tao ang himala, sinabi nila, tunay ngang ito ang propetang darating sa sanlibutan. Nalaman ni Jesus na balak nilang gawing siyang hari ng sapilitan, kaya't umalis siya at bumalik mag-isa sa bundok. Mga mahal na Ka-Doers TV, impormasyon lamang po. Sa misa tuwing karaniwang araw or weekdays tulad ngayong Biyernes, Abril 24, 2026 ay iisa lamang ang unang pagbasa at walang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay karaniwang ginagawa lamang tuwing linggo, mga dakilang pista at mga espesyal na okasyon sa simbahan. Ang mga nakatakda nating babasahin para sa araw na ito ay unang pagbasa, mga gawa ng mga apostol 5:34 hanggang 42. At ang salmong tugunan at ang ebanghelyo mula sa Juan 6:1 hanggang 15. Pagninilay at pag-aral para sa ating araw-araw. Mga minamahal na Ka-Doers TV, habang pinagmasdan natin ang ganda ng alapaap at mga tanawin ng ating minamahal na Dasmariñas Cavite, pagnilayan natin kung paano maisa sa buhay ang mga aral sa ating narinig. Mula sa unang pagbasa, tinuruan tayo na kilalanin kung ano ang galing sa Diyos at kung ano ang galing lamang sa tao. Sa ating mga desisyon araw-araw, sa mga paniniwala o sinusunod natin, tandaan kung ano ang isang bagay ay alinsunod sa kabutihan at kalooban ng Diyos, walang makakapigil dito. Pero kung ito ay para sa sariling interes lamang, ito ay mawawala rin gaya ng mga apostol. Kahit mahirap o mapahiya naman, huwag tayong matakot gawin ang tama at maging tapat sa Diyos dahil doon natin makikita ang tunay na ligaya. At ang mula naman sa salmong tugunan, inamin natin na ang Panginoon ang ating liwanag at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Sa mga oras na ito ay pagod, may problema o takot sa hinaharap. Isipin natin na kasama natin ang Diyos na gagabay at poprotekta sa atin araw-araw. At ang mula naman sa Ebanghelyo, nakita natin kung gaano pinakain ni Jesus ang libu-libong tao gamit ang simpleng 5 tinapay at 2 isda. Madalas nating sabihin na kunti lang ang meron ako, hindi ko kaya o kaya walang kwenta ang kaya kong ibigay. Pero ang aral dito, kahit gaano kaliit ang iyong meron, oras man, kakayahan, yaman o simpleng kabutihan, kapag inaalay at ipinagkatiwala mo ito sa Diyos,
Kaya niya itong palaguin at gamitin para makatulong at makapagpasaya sa mga marami pang tao. At ang buod para sa ating pang-araw-araw, maging matalino sa pagpili ng tama at sundin ang kalooban ng Diyos. Huwag matakot harapin ang anumang pagsubok dahil siya ang ating sandigan at kaligtasan. Huwag maliitin ang sarili o kung anong meron ka. Ang simpleng bagay na inaalay sa Kanya ay nagbubunga ng malaking biyaya. Manatili tayong bukas sa salita ng Diyos at maging instrumento tayo ng pagpapala sa ating kapwa. Dito mismo sa ating komunidad, pagpapalain nawa tayong lahat. Tungkol sa pagiging bukas sa salita ng Diyos, mga minahal naming Ka-Doers TV at buong YouTube community, ang pagiging bukas sa salita ng Diyos ay higit pa sa simpleng pakikinig lamang. Ito ay ang paghupa muna ng ingay sa ating isip, pag-alis ng mga alalahanin at pagbukas ng ating buong pagkatao para tanggapin kung ano ang nais iparating ng Ama sa atin. Gaya ng magandang hangin at tanawing nakikita natin mula sa alapaap ng Dasmariñas, hindi natin ito masisiyahan at maramdaman kung sarado ang ating bintana o kung nakapikit tayo. Ganon din sa salita ng Diyos. Kung sarado ang ating puso, hindi natin mararamdaman ang biyaya at gabay na dala nito. Bakit mahalagang maging bukas tayo sa Kanyang salita? Ito ay upang makilatis natin ang tama at totoo gaya ng aral mula kay Gamaliel. Kapag bukas ang ating isipan, marunong tayong kumilatis kung ano ang galing sa Diyos at kung ano ang panandalian at walang kabuluhan lamang. Hindi tayo madaling maliligaw at laging alam natin kung saang landas tayo dapat lumakad araw-araw upang magkaroon tayo ng lakas at tiwala. Sinasabi ng ating awit, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Kapag bukas tayo sa Kanyang salita, dala natin ang katotohanan ng hindi tayo nag-iisa. Sa mga oras ng takot, problema o pagod, ang salita niya ang nagsilbing sandigan natin para magpatuloy. Upang magbago at lumago ang ating pagkatao, ang pagiging bukas at hindi lang pakinggan ng salita, kundi isabuhay ito. Kapag bukas ang puso mo, tinatanggap mo ang hamon ng maging mabuti, magpatawad, tumulong at maging tapat. Gaya ng ipinakita ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi ito mananatili lang sa tenga o isip, kundi umabot sa gawa. Upang maging instrumento ng pagpapala, kaya nagkaroon ng himala sa pagpaparami ng tinapay at isda dahil bukas ang puso ng batang lalaki na ibigay ang kanyang kaunti at bukas din ang puso ng mga tao na maniniwala kay Jesus. Kapag bukas ka sa salita ng Diyos, hindi lang ikaw ang napagpapala, nagiging daluyan ka rin ng biyaya para sa iyong pamilya, kaibigan at ating buong komunidad. Mga kapatid, habang pinagmamasdan natin ang ganda ng ating kapaligiran dito sa Dasmariñas, Cavite, hayaan nating laging bukas ang ating puso at isipan. Huwag nating sarhan ang pinto para sa Diyos dahil ang Kanyang salita ang siyang nagbibigay liwanag, saysay at tunay na kapayapaan sa ating bawat araw. Huwag matatakot sa anumang pagsubok sa buhay. Mga minamahal naming Ka-Doers TV at buong YouTube community, isa sa pinakamagandang paalala ng salita ng Diyos ngayong araw ay ito: hindi mo kailangang matakot sa anumang pagsubok, problema o hamon na dumating sa iyong buhay. Tandaan nyo ang sinabi sa ating salmong tugunan, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang tanggulan ng aking buhay, kaya't ako'y hindi matatakot. Bakit hindi tayo dapat matakot? Base sa mga nabasa natin,
dahil mas malaki ang Diyos kaysa anumang problema mo. Noong unang pagbasa, nakita natin at nadinig natin na pinalo, pinagbantaan at pinagbabawalang magsalita ang mga apostol. Pero alam nyo ba, lumabas sila sa Sanhedrin na puno ng kagalakan. Hindi sila umiyak o natakot. Kasi alam nila na kung ang ginawa nila ay ayon sa kalooban ng Diyos, walang tao, walang batas at walang pagsubok ang makakapanakit sa kanila nang higit sa pinapayagan ng Ama. Tandaan paano sinabi ni Gamaliel, kung galing ito sa Diyos, hindi nyo ito mapipigilan. Ganon din sa buhay mo. Kung ikaw ay nasa kalingan niya, walang problema ang sadyang mananaig sa iyo. Dahil ang mga pagsubok ay hindi katapusan, kundi pagsubok lamang minsan. Akala natin kapag dumating ang problema sa pera, kalusugan, pamilya o trabaho, ay ito na ang katapusan. Akala natin hindi ko na ito kaya. Pero ganoon ba sa Ebanghelyo? Akala ng lahat wala na silang pag-asa, kulang ang pagkain at nagugutom sila sa gitna ng maraming tao. Pero ginawang sagana ni Jesus ang kaunti. Ginawang solusyon ang akala nilang problema. Ganoon din ang buhay ng bigat na dala mo ngayon at pansamantala lang. Ang Diyos na gumagawa ng himala noon, siya din ang magbubukas ng daan para sa iyo ngayon. Dahil hindi ka nag-iisa sa laban, ang takot ay dumadating lang kapag nakalimutan natin na kasama natin ang Diyos. Kapag sarado ang puso mo at puno ng problema ang isipan mo, lalo na kung matatakot ka. Pero kapag bukas ka sa kanyang salita, alam mo na, hindi ka na niya pababayaan. Siya ang sasalo sa iyo kapag pagod ka na. Siya ang magbibigay ng lakas para malagpasan mo ang lahat. Habang pinagmamasdan natin ang ganda ng alapaap dito sa Dasmariñas, Cavite, nakikita natin na kahit minsan may ulap, may bagyo o madilim ang langit, laging sumisikat ang araw pagkatapos. Ganon din ang buhay natin. May mga panahon na mahirap, may mga panahon na nakakatakot, pero huwag kang mag-alala, hindi ka iniiwan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga ka-Doers TV, mga kaibigan, huwag mong hayaang manalo ang takot sa puso mo. Harapin mo ang bawat araw ng may tapang dahil hawak mo ang salita ng Diyos at kasama mo ang Panginoon sa bawat hakbang mo. At iyan po ang ating banal na pagbasa at pagninilay para sa araw na ito mula sa Doers TV. Maraming salamat sa inyong panahon, pakikinig at pakikisa sa ating panalangin. Sana ay napuno ng kapayapaan at pag-asa ang inyong puso habang pinapakinggan ang salita ng Diyos at habang pinagmamasdan natin ang ganda ng alapaap at mga tanawin dito sa ating minamahal na Dasmariñas, Cavite. Lagi nating baunin ang aral ngayong araw. Huwag tayong matakot sa anumang pagsubok na darating sa buhay dahil ang Panginoon ang ating liwanag, kaligtasan at sandigan. Panatilihin nating bukas ang ating mga puso at isipan sa kanyang mga utos at tiyak na gagabayan niya tayo sa bawat hakbang natin. Muli, ito ang Doers TV. Hanggang sa muli nating pagsasama, magandang araw at mapagpalang buhay sa ating lahat. Bye-bye!